So muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. So aking pong tatalakayin ngayon ang patungkol sa assessment tool for selecting relevant and appropriate digital and non-digital resources. So una, ang pagsusuri daw ay kumakatawan sa huling yugto sa paggamit ng mga kagamitang panturo at pampagkatuto. So ang layunin ng pagsusuri ay upang tansyahin ang bisa ng isang partikular na kagamitang panturo at pampagkatuto at pagtamo din ng mga layunin sa mithiin ng pagtuturo. So sa madaling sabi, ito po ay may malaking ambag sa proseso po ng pag-unawa, pag-uugnay at pagpapakahulugan po sa panlinang ng mga kasanayan at pagkatuto po ng mga mag-aaral. Ang pagpili po daw ng mga kagamitang panturo at pagkatuto ay isang mahalagang aspeto po ng mga gawaing panturo at pagkatuto, sapagkat ito po ay may malaking salik na nakakaapekto po sa paraan ng pagtuturo ng mga guro at pagkatuto din po ng mga mag-aaral. Ayon ito kay C. 2014. Ang wastong pagtuturo po daw sa anumang asignatura ay maaaring maglapit sa mga mag-aaral, sa mga kaisipan, paniniwala, pagpapahalaga at gawi na maaari ito sa mga nakasanayan nila batay sa kanilang mga pinagmulan. Ayon nga kay Gradhe et al. 2017, ang bawat materialis daw ay sinusuri batay sa kabuuan at hindi lamang bahagi o konteksto ng ilang piling bahagi. May pamantayan po na sinusunod ang pangkalahatang pamantayan na iminungkahi ni Gradhe et al. 2017 na ginagamit po sa pagpili at pagsusuri ng mga kagamitang panturo na sumusuporta sa iba't ibang paraan ng representasyon. So una na riyan ay ang nakaayon sa kurikulum at mga layunin ng programang panturo. So dapat daw din po na tumutugma po ang mga nilalaman ng mga materyales at mga layunin ng kurikulum upang masigurado po ang para masigurado po na matugunan po ang mga learning competency at learning outcomes po na dapat matamo po ng mga mag-aaral. Kasunod po niyan ay ang angkop na inirekomendang edad o antas po ng baitan. So, kailangan din po na angkop sa kakayahan, interes at antas po ng pag-unawa ng mga mag-aaral ang nilalaman at estilo po ng mga materyales. So, halimbawa na lamang yan po na mas simple ang mga visual na ginagamit kung ikaw po ay nagtuturo ng mga nasa junior high school pa lamang. So, pangatlo po is tama at wasto ang nilalaman. So, dapat po ay maging tumpak, makabago at mapagkakatiwalaan po ang mga impormasyong nilalaman ng kagamitang panturo po upang maiwasan po ang maling pagkatuto po ng mga mag-aaral. Ang pang-apat din po ay sumasalamin sa pluralistiko o pagkakaiba-iba ng kalikasan. So, dapat din po na ipakita po ng materialis ang paggalang sa pagkakaiba-iba po, lalo na po yung mga mag-aaral natin ay may iba't ibang kultura, mga paniniwala, mga iba't iba din pong karanasan. Panglima po ay kinakatawan ang iba't ibang pananaw o punto de vista. So, hindi dapat po limitado ang isang pananaw lamang na tinatalakay po natin. Dapat po ito ay ipinapakita ang iba't ibang perspektibo upang mahubog po ang kritikal na pag-iisip po ng ating mga mag-aaral. Pang-anim po is angkop ang format o anyo sa paksa. So, dapat din po is magiging angkop po ang mga materialis po na ating gagamitin sa ating pagtuturo. Pang-pito po is may kamakailang pitsa na karapatang-ari o copyright na naaayon sa paksa. So, dapat din po na napapanahon po at legal po ang ating mga materyales upang ang mga lumang impormasyon po ay maaaring lipas na o hindi nawasto po sa kasalukuyang sitwasyon. Pangwalo po is katanggap-tanggap ang estilong pampanitikan at
ang kalidad sa teknikal na aspeto. So, dapat din po na maging maganda ang pagkakasulat po. Malinaw po ang mga wika at maayos din po yung mga disenyo ng ating mga kagamitang panturo upang po maging kaaya-ayang gamitin ng mga guro o ng ating mga mag-aaral. At ang pang-siyam po is matipid at kapaki-pakinabang sa paggamit. So, dapat din po ay maging praktikal, madaling gamitin at abot kaya ang materyales po na ating gagamitin sa ating pagturo para po hindi kailangang magastos. Kung kaya naman kung tayo po ay nagtuturo is dapat po epektibo din po ang ating gagamitin at maging simple lamang. Kahit na simple po, ito po ay maayos na kagamitan. So sa kagamitan pong pagtuturo po is ito po ay nagiging gabay din po ng mga guro at tagapagturo po upang makapili po sila ng mga kagamitang panturo na makaagapay po sa makabagong paraan po ng pagtuturo at may malinaw na layunin at nakasentro po sa pagkatuto din po ng mga mag-aaral. Ang pamantayan sa pagsusuri ng mga kagamitang panturo po ay napakahalaga upang maging epektibo po at makabuluhan po ang pagtuturo po ng mga guro. So sa pamamagitan po nito, masisigurado po na ang mga kagamitang gagamitin po ay angkop, makabuluhan at tumutugon sa mga layunin sa pagtuturo at pagkatuto. So, yun lamang po ang aking paksa at pagpapatuloy po ito ng aking kasamahan. Magandang araw po sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay patungkol sa rating skills for evaluating instructional materials at quality assurance checklist for instructional materials. Una, ano nga ba ang rating skills for evaluating instructional materials? So, ang rating skills for evaluating instructional materials ay isang instrumento o rubrics na ginagamit ng mga guro upang masuri ang kalidad at angkop ng isang materyales sa pagtuturo. So, ginagamit ito upang malaman kung ang isang digital o non-digital materials ay tugma sa layunin ng mga aralin, wasto ang mga nilalaman, malinaw ang pagkakapresenta at epektibong nakakatulong sa mga pagkatuto ng isang mag-aaral sa loob ng klase. Layunin nito ay upang masiguro na ang isang materials na ginagamit sa pagtuturo ay kapaki-pakinabang, tama, angkop sa mga mag-aaral. So, paano nga ba ito ginagawa? Ang guro ay magbibigay ng rating sa bawat kategorya, karaniwang mula sa 1 hanggang sa 4 na kung saan ang 4 ay nagsisimbolo sa excellent o napakahusay. Ang 3 naman is para sa very good. Ang 2 naman is fair at ang 1 ay para sa poor. So, narito ang mga aspektong sinusuri sa rating skills. Una na riyan ay ang content. So, tama ba at tugma sa curriculum ang nilalaman ng iyong instructional materials? So, kailangan nyo lang i-check ang 4 to 1 kung alin dito ang natutugma sa content. Next B, equality and accessibility. Madali bang ma-access at gamitin ng mga mag-aaral ang iyong instructional materials? C, appropriateness. Akma ba sa edad at kakayahan ng mga mag-aaral ang gagamitin mong materyales? D, presentation. Maayos ba ang disenyo, layout at mga appeal ng materials na ginamit mo? E, learning. Nakakapagpalalim ba ito ng pagkatuto ng isang mag-aaral? At F, ang cost. Sulit ba ito sa presyo kung ikukumpara sa mga benepisyong hatid nito sa mga mag-aaral? Dito, i-check lamang ng mga guro mula sa 1 to 4 kung ang instructional materials na ginamit nila ay akma doon sa mga rating skills ng isang instructional materials. Dahil layunin nitong gamitin ito ng mga guro at mga estudyante upang matiyak na ang mga ginamit nilang materials ay nakakatulong sa pagkatuto at hindi nakakalito o hindi angkop sa leksyon.
Ikalawang tatalakayin natin ay Quality Assurance Checklist for Instructional Materials. Ano nga ba ang Quality Checklist for Instructional Materials? Ang Quality Assurance Checklist ay isang listahan ng mga pamantayan o katanungan na ginagamit upang matiyak na ang isang materials sa pagtuturo ay may mataas na kalidad mula sa pagbuo hanggang sa paggamit nito sa klase. Ibig sabihin, ito ay isang paraan ng pagtiyak sa kalidad bago gamitin o ipamahagi ang isang materyales. Dahil layunin nito ay upang masiguro na ang mga instructional materials ay tama, maayos ang pagkakagawa at walang error bago ito gamitin ng mga guro at mag-aaral sa kanilang klase. Narito naman ang mga bahagi ng Quality Assurance Checklist. Una, how was content determined? So dito sinusuri ng mga eksperto, guro at mga curriculum committee ang nilalaman. Layunin nitong masiguradong tama at updated ang mga impormasyon na gagamitin sa pagtuturo. Pangalawa, was there research and planning for quality? May ginawa na ba ang pag-aaral o prototype bago ito ipalabas? Dahil layunin nitong tiyaking may maayos na plano at disenyo ang iyong gagawing instructional materials. Pangatlo, how was early product development handled? So, kasama ba ang mga eksperto sa paggawa ng isang materyales? Layunin nitong maging collaborative ang proseso ng iyong instructional materials. Pang-apat, how was final editing and review handled? So, na-review na ba ito para sa mga katumpakan, paggamit ng grammar at usability ng iyong materials? Dahil layunin kong na matanggal ang mga error at gawing malinaw ang isang materials na gagamitin mo sa iyong pagtuturo. 5. Were quality review for beta test conducted? Nasubukan ba muna ito ng mga guro o mag-aaral bago ito gamitin? Dahil layunin nito na matukoy kung epektibo ba talaga ito sa mga aktual na klase. 6. Are there continuing quality review? May proseso ba para sa feedback at pagwawasto ng mga error? Dahil layunin nito na mapabuti pa ang mga materials kahit matapos na itong gamitin sa isang klase. 7. Are subsequent edition or version forthcoming? May plano bang baguhin o i-update sa mga sumusunod ang iyong instructional materials? Dahil layunin nito na panatilihing napapanahon ang mga nilalaman ng iyong instructional materials. 8. Do the materials include copyright work? May permiso ba sa paggamit ng mga larawan, graphic at musika sa iyong materyales? Dahil alam naman natin sa kahit nasa anong larangan na bawal talaga ang paglabag sa copyright, lalo-lalo na ng mga guro. Layunin ng Quality Assurance Checklist na tiyakin na ang mga learning materials ay maayos, tumpak at akma bago ito gamitin ng mga guro at mag-aaral sa klase. Sa madaling sabi, ang rating skills ay ginagamit upang suriin at bigyan ng marka ang mga isang materials or instructional materials, habang ang Quality Assurance Checklist naman ay ginagamit siya upang siguraduhin na ang kalidad at proseso ng paggawa nito ay maayos. So pareho silang ginagawa ng mga guro o evaluator para sa kabutihan ng mga mag-aaral upang masigurado na ang materials or instructional materials ay epektibong nakakatulong sa pagkatuto ng isang mag-aaral sa loob ng klase. Ayun lamang yung tatalakayin ko ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig.